ang company natin is Royal View na kung saan isa siyang robot, AI intelligence na kung saan kinoconnect lang natin si Binance. Very safe tong robot na to kasi nga yung Binance, yung pondo natin nasa Binance lang at kinokontrol niya lang si Binance. Hindi tayo hindi tayo nag-transfer ng malaking pondo sa robot para i-trade ni robot. Hindi. Kumbaga, through API management, API system, kinoconnect lang si Binance kay robot para mag-send ng command. Okay, mag-send ng command. Ibig sabihin, kontrolado na lang si Binance. Ang kagandahan dito, very safe yung API management kasi okay, enable lang dito yung read. Pag sinabing read, nakikita niya lang yung balance ng USDT mo. Okay? At kaya niya lang mag-spot trading. Sa API management, meron yung settings na kung saan pwede mo siyang enable yung withdrawal pero never enable the withdrawal. Okay? Ang enable lang sa management API yung read tsaka spot trading. Ibig sabihin, ang kaya niya lang gawin is mag-trade na mag-trade. Hindi niya kaya mag-withdraw. So guys, kung nagda-doubt kayo, may naririnig kayong kinukuha lang yung data, wrong information yun. Kumbaga, ako guys, ilang months ko nang ginagamit tong robot na to, May pa. Okay, malaki yung pondo ko sa Binance. Yung main Binance na gamit ko, ginagamit ko dito. Very safe po lang nangyayari. Lumalaki lang yung laman ng account ko. So, yun guys, tanggalin nyo lang lagi sa isipan natin yung pag-doubt kasi ayun yung bagay na magpapahinto ng gusto natin. Okay? So guys, ayun ang robot. Then, ang robot is artificial intelligence na gumagana siya 24/7. Okay? Then, friendly user siya kung saan madali siyang i-operate. Kumaga, iset mo lang siya yung API, activate mo lang yung account mo, connect si Binance, then mamimili ka lang ng coins kung ano yung gusto mong i-run. Unlike sa manual trading, okay, hindi ganun ka-easy gawin kasi meron daw mga technical na kailangan aralin mo para magawa mo talaga yung pag-trade. Hindi ganun kadali. Kahit newbie dito sa robot, okay, basta na-connect na lahat ng settings, magagawa mo siya, maiintindihan mo siya step by step. So real-time strategy guys, okay, ang Royal Q. Then security, ignore the bulls and bears. Ano yung ibig sabihin ng bulls and bears? Pag sinabing bulls, ayun yung uptrend, tumataas yung value. Pag sinabing bears, bumababa yung value ng coins. Okay? Ang robot hindi nakadepende sa pagtaas-baba ng value ng coins. Ang robot nakadepende siya sa percentage. Ang kagandahan sa robot, meron siyang automated system na kapag bumabagsak yung value ng coins, mas chance na mas malaki ang pwede mong kitain. Unlike sa pataas. Okay? Siyempre, ang take profit pataas. Pero kapag bumabagsak yung value, dun yung mas chance na mas malaki kitain ng robot. Lalo na kung malaking pondo natin sa robot. Okay? Malaking pondo natin sa Royal Q, sa Binance. Okay? So, very simple. Okay? Then, yung activation lang ng robot, okay, nasa 120 na ngayon. Okay, clarification lang. 120 na ngayon, kahit wala siyang extra, kahit eksaktong 120, okay, i-transfer mo sa robot mo, after activation, may babalik sa yung RT na 20. Ibig sabihin, yung 20 na yun yung pwede mo magagamit sa Fuel P. Pag naubos yung 20 na yun sa Fuel P, okay, mag-reload ka na ulit ng another Fuel P. Okay, ganun lang siya. Kumbaga para sa inyong Fuel P, para gumana yung robot, parang kotse. Okay, Sir Dan, excuse me lang, mag-interrupt lang ako regarding that. Kasi meron akong downline, indirect ng direct ko. And kanina nagpa-activate siya ng boot. That's what I know rin also, na 120 and then ma-offset yung $20 going to, it's gonna be your fuel fee, right? But 120 yung sined namin dun sa boot, walang napunta doon sa fuel fee na $20. So, yes. Okay. Makikita mo sa history, may makikita kang 20 RP, pero pwede kang mag-run. Okay? Pwede kang mag-run kahit 0-0 yung asset. I see. Ganun siya. So pag nakita mo yung history ng account mo, makikita mo yun 120 less, but meron ka marireceive na RP na $20. Ayun yung P. Kahit 0-0 yun, okay? Pwede kang mag-run kahit 0-0. Then pag naubos yun, mag-notify yung robot na wala ka ng fuel P, kailangan mo na mag-replenish sa asset. Okay. Thank you. Okay. So yun yan, 120 yung pinaka-activation. Okay, then pinaka-income lang dito ng company, guys. Sa every subscription, kumikita lang yung company ng 20 USDT. So yung parang binili lang natin yung robot ng 20 USDT. Bakit? Kasi napupunta sa commission yung ibang parts ng $100 or $120. Okay, then
every time na may success trade profit yung robot natin sa mga direct referral natin, babawasan ni robot ng 20% na kung saan yung 20% na yan is dinidistribute, okay, napubulal ako, okay, sa lahat ng connected sa network. So dito papasok yung passive income. Passive income na kahit di ka mag-trade guys, kapag nag-trade yung mga nasa lines mo, yung mga na-sharean mo, kumikita ka ng passive income without knowing nadadagdagan yung fuel fee mo or yung assets mo sa robot. So ganun kaganda yung system ng Royal Q. So guys, yung Royal Q, yung application is madadownload natin sa App Store na kung saan very trusted yung App Store kasi hindi siya malilist sa App Store o hindi siya ma-approve ng App Store kung yung application is merong fraud o yung meron siyang problema or magiging system. Lalo na ngayon na pinag-uusapan natin about money, finance. So, ayun lang. Kaya matagal late yung update niya sa App Store kaysa sa Play Store. So, once yung application is nasa App Store, very safe yan. Okay, ang developer ng company is nasa China. China yung developer ng apps. Wala tayong CEO, wala tayong directors. Okay, pure network lang na meron tayong leaders na kung saan kung may makikita kayo mga video na ginagawa, mga leaders gumagawa niyan, hindi mismo from company. Okay? Kumbaga, effort yan. Okay, kasi application lang. Wala tayong CEO, wala tayong directors. Kumbaga, ang binabayaran lang natin dito, yung robot na binili natin ng 120 USDT. Okay? So guys, paano mag-start? Para mag-start, kunin mo lang yung link ng nag-introduce sa'yo or mag-register ka lang sa link na nakita mo dito kung sa video man or sa Facebook. Register ka lang dyan, and after mag-register, download mo lang yung Royal Q sa Play Store or App Store. Then kapag ready ka na at gusto mo na i-activate yung robot mo, okay, mag-deposit ka lang ng 120 USDT, okay? Then, activate mo. Pag na-activate mo na siya, magkakaroon ka na ng sariling link. Okay? Tsaka pwede mo na siyang i-bind sa Binance. Kasi hindi mo siya mabind kapag hindi ka activated. Tsaka hindi ka magkakaroon ng link, referral link kapag hindi ka activated. Okay? So pag activated ka na, so i-bind lang natin. Then pag na-bind na siya, pwede ka na mag-trade. Very simple. So yun, pag-uusapan natin ngayon kung paano gumagana yung robot. Okay? So ang i-share kong settings is default settings. Kumbaga sa smaller amount. Kumbaga lahat sa mga nag-uumpisa, ito yung magiging resulta kapag yung smaller amount. So, pero disclaimer lang guys, hindi tayo magiging pare-parehas na income, okay? Kasi iba-iba tayo ng puhunan na tinitrade sa robot. At iba-iba rin ang diskarte sa pag-trade ng robot. Okay, lalo na kung ikaw inaaral mo talaga yung trading, kung marunong ka mag-place ng entry, yung pinapakita ko ngayon umaga kanina, bago ka mag-start. Okay? So, ayun yun. Aralin nyo lang yun sa indicator para mas maintindihan natin, para hindi tayo maipitan. Kasi ang pinaka-risk lang dito, okay, maiipit yung coins mo, hindi ka kikita isa-isang araw. Kapag naipit yung coins mo, hindi ka mag-profit. Kasi hindi niya ma-hit yung 1.3%. So dapat secure mo yung account mo na hindi ka maipitan. Pero kung malaking pondo mo, nasa 2,000, nasa 3,000, 5,000 USDT, kahit maipitan ka, mas advantage yun, mas malaki ang pwede mong kitain kasi ganun yung design sa robot. Okay guys, so kapag in-open mo sa quantitative, pupunta ka sa quantitative, makikita mo yung list ng coins na meron dyan. So may Bitcoin, may BCH, may Dash, Ethereum, okay, XEM. Yung mga list may Shiba, may ADA, so marami pang iba sa Royal Q. So mamimili ka lang ng best coins na maganda i-run. So yung mainit sa market. Huwag ka nakita mo lang yung Bitcoin, i-run mo agad, wag. So I suggest na scroll down mo muna, hanapin mo yung pinakamagandang coins na bumagsak na katulad na itong XEM. So sa example ko dito, yung XEM is negative 9.40%. So kapag nag-start ka, hanapin mo yung pinaka-negative sa increase. So yun ang i-click mo. Then may settings dyan. So ang papakita ko muna settings, pero may iba't iba tayong settings na kung saan. Depende sa value na meron ka, depende sa balance na meron ka sa Binance. Okay? So hindi lahat pare-parehas ng pwede natin kitain kasi hindi nga pare-parehas yung trading fund natin na meron tayo. So paano gumagana ang robot? So ang robot kapag nag-start ka, nag-run ka ng isang coins, mag-i-start siya sa 0.0%. Kumbaga, hindi siya nakadepende sa value ng coins. Hindi siya nakatingin sa value ng Bitcoin na 45,000 or 48 ngayon. Okay, hindi siya nakadepende kung ano yung value ng coins na tinitrade niya. Nakadepende siya doon sa percentage rate ng coins nung nag-start ka mag-trade. So nag-start ka mag-trade, nag-start siya sa 0.0%. Then tumataas yung value. Okay? Kapag na-hit niya yung 1.3% ng percentage, guys, okay, matatrigger sa robot, then anytime pwede siya mag-sell.
Ngayon, kailan siya magsasell? Magsasell yung robot sa settings niya, nakalagay 0.3%. Pwede natin baguhin yung settings niyan, pero sa default, ito yung settings na pinapakita ko. Ngayon, kapag tumaas siya ng 1.3% at bumagsak ng 0.3%, yung robot mag-auto sell siya, then dito kumita ka ng 1% nang nakatrade sa'yo. Magkano niya sa first buy amount mo? 10 USDT lang. Okay? Kung pinalitan mo yan ng 100, kung pinalitan mo ng 1,000, kunin mo yung 1% ang nasa first buy amount mo. Kung magkano yung nakatrade sa'yo, yun yung profit mo. Now, kung hindi pa siya nag-take profit, hindi bumagsak ng 0.3, pwede siyang tumaas. Okay, nadaanan niya yung 1.3%, hindi siya magsisell hanggat hindi siya bumabagsak ng 0.3%. Pumalo ng 10% kasi possible naman niya kung mapapansin natin yung mga coins sa Binance, okay, mayroong tinataas 20%, 30%, 100% in a day, in 24 hours. So depende yan. Okay, hindi pare-pares lahat ng coins, pero may mga coins na potential na pwedeng tumaas ng malaki sa isang araw. Okay, kung pumalo siya ng 10% at bumagsak ng 0.3%, doon siya magsisell, ibig sabihin nag-profit ka ng 9.7% doon sa nakapasok sa first buy amount mo. So kung sabi ko nga, kung malaki nakalagay dyan, kung malaki yung nakapasok dyan, kunin mo lang yung 9.7%, ayun yung profit mo, yung take profit ng robot mo. Then, yung makikita natin sa dashboard, okay, kung magkano nakita natin, percent, example 1%, makikita kung magkano income ng 1%. Then records lang yun nasa Royal Q. Records lang. Take note guys, records lang yun. Wala dun yung income. Ang income nasa Binance. Kasi command lang si robot at history ng tinetrade. Yung pondo natin nasa Binance na kung saan nag-i-spot trading siya gamit yung robot. Ngayon, kapag nag-take profit siya, nasa Binance. Kaya wag niyo tatanungin sa akin kung pwede ba ma-withdraw yung nasa dashboard ng Royal Q. Ang nawi-withdraw lang yung nasa asset, to make it clear. Okay? Now, ito yung tinatawag na one shot. Kapag nag-sell siya sa 0.3%, tapos naka one shot mode siya, mag-i-stop na yung robot. Okay? Hindi na siya mag-trade. So gagawin mo, maghanap ka ng ibang coins na pwede pang pumalo. Kung pumapalo pa rin yung coins na yan, kung pinili natin coins, pwede ka ulit mag-trade. So i-start ka ulit, i-run mo ulit. Then kagandahan dito, kapag naka-cycle mode ka guys, okay, automatic sa robot maghahanap ng entry point. So bumagsak ng 0.3%, then nag-bounce yung market ng 0.5%, pwede natin palitan yung settings na yan. So sa default is 0.5%. Ngayon pag pumalo ng 0.5%, mag-auto buy siya, mag-i-start siya 0.0% rate. Then pag pumalo siya ng 1.3%, mag-trigger siya at magsisell siya kapag bumagsak ng 0.3%. Kumita ka ng 1% ng nakatrade sa'yo. So maghahanap ulit si robot ng entry niya. Okay, nag-bounce ng 0.5%, then nag-pump. Okay, yung coins na tinatrade mo ng 15.3%, then bumagsak ng 0.3%, then magta-take profit siya, 15% ng nakatrade sa'yo. Imagine kung $1,000 yung nakatrade sa'yo, kunin mo yung 15%, it's $150. Okay, in just 1 hour or in a seconds. Depende sa market na tinatrade mo. Okay, minsan more than pa sa 15% yung pinapump ng coins. Makikita natin yan sa Binance, sa history. Okay? So, ganun lang gumagana yung robot kapag pataas yung value. Okay? Kapag pataas yung value. Ngayon, paano naman kapag pababa yung value? Bear market. Okay, bumabagsak yung value. Hindi tumataas, bumabagsak. Meron tayong tinatawag drop margin call 7 times. Ibig sabihin si robot, nakaset siya sa settings, naka-automated siya na auto-buy, auto-replenish, auto-dilig-dilig. Sa ibang traders, ang tawag ng dilig-dilig. Every time na bumabagsak yung value, dinidiligan. Bumibili sa small price ng coins na tinatrade. Okay? Kung bumagsak yung robot, nung nag-trade ka, nag-place ka ng 0.0%, nag-start dyan. Then yung robot, bumagsak ng negative 3.5%, dun papasok si first call. Then kung ano yung nasa settings mo, yun yung susundin niya. So ang nakaset doon is negative 3.5% times 2. Times 2 ay yung default settings. Times, saan siya times? Ita-times siya doon sa nasa first buy amount mo, which is $10. Okay, magpapasok siya ng buy na $20 kasi 2 times 10 is 20. So bibili siya ng auto. So sa manggagaling yung $20 doon sa balance mo sa Binance na USDT. Okay, magpapasok siya ng 20, okay, ng 20 doon sa tinetrade mo ng una. So kung tinetrade natin is XEM, so mag-a-additional siya, ang magiging total floating mo sa tinetrade mo is magiging $30. Tapos yung negative 3.5% magiging negative 1 sa return rate. Okay? Hindi mo kailangan maghintay yung from negative 3% para pumalo ng 1%. Hindi. Kasi once na mag-buy siya, nag-auto-buy siya, kino-cover niya na yung una na negative.
okay, magiging negative 1 na lang siya, na kapag na-hit niya yung 1.3%, okay, let's bumagsak ng 0.3%, magte-take profit siya, kunin mo yung 1% ng $30, so which is $0.3, ayun yung profit mo. Okay, paano kung nasa 1,000 yan? Ito, automated to. Kagandahan na ito, guys. Okay, kung mapapansin nyo dito, palaki ng palaki, ito yung tinatawag ng martingale strategy. Kasi bakit lumalaki? Katulad na ito, kung di niya na-hit yung 1.3%, okay, yung market is bumagsak pa din ng negative 4%, doon papasok sa second call, mag-auto buy siya sa pangalawang pagkakataon na kung saan times 4 na yung ibibili niya. Times 4 na kung saan kapag plus mo yung 30 na una nakatrade tapos bumili siya ng 40, magiging negative 1 yung return rate mo ulit, then magiging 17 yung nakatrade sa'yo. Then kapag na-hit niya yung 1.3%, mag-take profit ka, kunin mo yung 1% ng 0.70, $0.7 yung profit mo. Ibawas mo na lang dyan yung 20% ng fuel fee. Okay? Pero hindi mababawas dito sa robot. Okay? Mababawas, hindi mababawas doon sa tinetrade mo, sorry. Hindi mababawas sa tinetrade mo sa Binance. Hindi mababawas doon. Mababawas doon sa asset mo sa robot. Kaya dapat lagi tayong may laman sa fuel fee. So ang pinaka-technique dyan para hindi ka mamblema sa fuel fee, i-share mo yung application. So every time na nakakapag-share ka ng application, pwede kang kumita ng $30 every subscription. At every trade nila, kikita ka pa ng fuel fee. So ganito kaganda yung robot na para talaga continuous yung earnings natin para magkaroon ng multiple earnings. So ngayon, kapag hindi niya pa rin naabot dito, okay, for example, 270 din niya naabot yung 1.3%, papasok si third call. So yung negative 1, okay, bumagsak ng negative 4.5%, bibili siya ng times 8, $80, kukuha siya sa balance mo sa Binance, sa USDT, papasok niya ulit sa trade mo, magiging 150 na yung naka-float. Then kapag nag-TP siya, ito yung magiging profit mo. Pero kung hindi siya nag-TP pa rin, okay, papasok si fourth call. Okay? Yung negative 1, bumagsak pa rin ng negative 5, magpapasok siya ng 16. Kasi dito sinasabi ko, guys, while yung balance o while yung value ng coins bumabagsak, mas lalo malaking TP mo. This is not kinokontrol pa. Automated to, galing sa robot. Maghihintay ka na lang basta meron kang balance sa Binance na naka-reserve. Okay, mag-auto replenish siya, auto buy siya sa bawat call or percentage na binabagsak ng robot. Okay, napapansin natin lumalaki yung profit. Ang ganda nito, guys, hindi mo kailangan maghintay tumaas ng negative 5. Okay? Negative 5.3% para mag-TP siya. Okay? Kasi pag nag-replenish siya, nagpasok siya ng 16 or 160 USDT, magiging negative 1 na lang siya na kung saan kapag na-hit niya yung 1.3%, doon siya mag-TP. Okay? So na-cover niya, binawi niya yung loss from first call to third call, okay? Then kumita ka pa ng 1% ng nakatrade sa'yo. So which is sa 310, meron kang $3.1. Okay, tuloy natin. Kung hindi niya pa rin naabot yung TP ng 1.3%, papasok si Pip Call, okay, 320, 630 na, then pag nag-TP yan, ito yung profit mo. Kapag di niya pa rin na-hit, 6 call, so ayan, ito yung magiging profit mo. Kapag di niya pa rin na-hit, okay yan, ito yung magiging profit mo, total mo na 2,550. So kapag na-hit niya 1.3% sa 7 call, so mayroon kang profit na $25.5. Then nabawi niya yung loss from the start. Okay, yung first call hanggang 6 call, pati yung nasa first buy-in amount mo, nabawi niya. So hindi ka na ipitan. Then mag-i-start ulit siya sa 10 USDT. Okay, magsa-cycle siya, mag-add ulit siya ng buy, mag-uumpisa ulit siya sa 10 USDT. Okay, para mag-trade ulit. Kapag bumagsak naman yung value, magsa-cycle, ito ulit yung mangyayari. Pero kapag tumataas yung value, okay, mag-TP lang siya na mag-TP once na every time na may hit niya 1.3%. Guys, may iba pang technique kung yung market is mainit, talagang mainit yung market. So, lagi lang dapat naka 10 USDT yan, pero meron tayong function na auto buy o manual buy na kung saan pwede ka magdagdag ng isang bagsak na 1,000. Manual buy. So, sasabayan mo lang yung market kapag mainit yung market. Ngayon, kapag nag-TP yun, okay, kunin mo yung 1% ng $1,000, ayun yung profit mo. Okay, hindi mo kailangan maghintay talaga ito bumagsak para mag-TP ka na malaki. Hindi mo kailangan maghintay na bumagsak. Okay? Then pwede ka rin mag-manual buy kahit di mo gawin itong margin call drop. Kung gusto mo talaga mag-TP na agad, pwede ka mag-manual buy. Lumalapit yung negative niya sa TP or sa take profit. Ibig sabihin ng TP, take profit sa 1.3%.
Example, bumagsak na siya ng negative 12%, tapos meron ka pang balance sa Binance na pang replenish. So kapag dadagdagan mo siya ng another 1,000 or 2,000, magiging negative 1 na lang yun. Hindi mo na kailangan maghintay ng negative 12 na tumaas para mag 1.3%. Hindi. So ayan yung dapat matutunan natin, maaral natin dito sa robot na to. Kasi napakaganda ng robot, guys. Very accurate yung pagtitrade niya. Okay? So hindi mo na talaga kailangan bantayan maigi. Kaya dito ang sikreto, kapag marami kang pondo, malaki yung chance mo kumita dito. So kung maliit naman yung pondo mo, mag-start tayo sa maliit na settings. Okay? May mga settings naman yan para sa mga maliit na pondo para maging profitable yung robot na ginagamit natin. Okay, ganito ganda yung robot. So makikita natin dito yung mga iba't ibang resulta ng mga nag-trade sa robot. Okay? So meron $13. So yung daily niya, hindi siya pare-pares. May 50, may 21. So depende sa trading fund na meron siya. Okay, or sa market, depende rin sa market or sa coins na tinatrade natin. Nandito, yung sa pangalawang pictures, meron 26, 54, so iba't iba. Then dito, ayan, pangapat. So iba-iba, hindi pare-pares guys. Then dito naman malalaki na to. So 111. Then dito guys, sa third picture, $2,340. Imagine magkano yung neto, yung trading fund neto. Ay, ito lang pinaka-simple explanation neto guys. Okay, kung meron kang 1 million, okay, 1% lang nag-take profit. 1 million na, 10,000 pesos na agad yun. Imagine kung kumikita ka lang, kung kumikita ka ng 10,000 per day sa trading, 1% pa lang yun. Ang laki ng profit mo. And minsan hindi lang 1% lang ang tinitipi ng mga robot ng mga coins. 'Di ba? 1% lang pinag-uusapan natin, what if more than sa 1%. So pwedeng possible. Kaya dito, nakikita mo dito, meron 2,340, 1,320 yung kinikita dito na USDT. Kasi malaki yung pondo na ito. Okay? Then guys, ang pag-usapan natin ngayon, paano naman, okay, para pag sinishare natin. Ito guys, ang solusyon, kung nag-i-struggle tayo sa fuel fee, na replenish, dagdag tayo ng dagdag, may transfer fee from Binance going to Royal Q. Okay guys, itong solusyon. Ang gawin mo, i-share mo yung application. Every time na makakapag-share ka, meron kang commission. Meron tayong network. Ang ganda nito, ito yung pinagkaiba sa network na to. Hindi ito katulad sa mga nakikita natin dito, yung invite na may pairing. Okay, bakit natin sinishare to? Para kahit paano matulungan natin yung mga traders gamit yung Binance, gamitin yung robot na mas paging profitable yung pag-trade nila, lalo na sa mga newbie. Ito, hindi ito katulad ng mga binary guys na merong left, right, AB, hindi. Okay? So ang Royal Q guys, commission basis lang. Para kang nagtitinda ng condominium. So pag may bumili condominium, ikaw nag-repair, may commission ka lang. Okay? Ganun lang kasimpleng sa robot. So guys, paano kumikita din sa robot? So once na mag-activate ka, magbayad ka ng 120 USDT. So one year subscription yung sa robot na yun, 1 year mo siya magagamit. Okay, then 24/7 mo magagamit sa trading yung robot. Okay, kagandahan dito guys, kapag nakapag-share ka sa mga kaibigan kakilala mo, ikaw yung sponsor, every time na may referral ka na nag-subscribe sa robot, kikita ka ng $30. Papasok yan dun sa asset mo. Na which is, kapag nakaipon ng marami, $500, $1,000, pwede mo siyang i-transfer sa Binance at pwede mo siyang i-pan-trade. Okay? So itong guys, ang technique, kung wala kang pan-trade, ang gawin mo muna, i-share yung application. Mag-activate ka muna para mag-activate yung referral link mo. Then i-share sa mga kaibigan mo, kakilala mo kung meron kang group na traders. So pag nakaipon ka ng pondo, ngayon ipasok mo sa Binance mo para ipang-trade. Okay, ganun ang technique dito. Hindi mo kailangan maglabas ng malaking puhunan. Ang lalabas mo lang dito is 120 USDT. So guys, pinakamaganda pa nito, kapag yung mga direct referral mo nagtitrade sila gamit yung robot, kikita ka pa ng 4% sa bawat trades nila, sa profit nila. So 20% ng fuel fee ng company. Sa madaling salita, 4% sa direct referral. Okay? Ngayon, kapag naging B2 ka, paano maging B2? Kailangan mo lang 3 direct referral tapos magkaroon ka ng 20 activated users under your network. So magiging B2 ka at ang benefit niyan, 40% direct referral. Every time na meron kong direct referral na mag-subscribe sa link mo at bumili at nag-subscribe sa robot, meron ka $40, then kikita ka ng 6% sa bawat tinatrade nila. Okay? Sa bawat tinatrade ng direct referral natin. Then, kikita ka ng
dollars or 10 USDT sa bawat indirect referral. Ibig sabihin, yung kaibigan ng kaibigan mo, hindi mo nakakilala yon. Kapag sila nag-endorse at may nag-subscribe sa kanila, meron kang $10. Okay, then B3, sorry. B3, okay, ang kailangan mo lang gawin is magkaroon ng 5 direct referral. Then, 3 naging B2 sa ilalim mo. So, paano maging B2? Na-explain ko na kanina yung sa B2. Then, magkaroon ka ng 100 members activated under your network. So, ang benefits, 50% $50 every direct referral. Then, kikita ka ng 8% sa bawat tinitrade ng direct referral natin. Then, another 8%, ang 8% natin ng team. Okay, meron pa tayong team quantification. Meron pa tayong team. Ibig sabihin sa lahat ng downlines natin. Then, meron pa tayong get $20 sa lahat ng indirect bonus natin. So, sa ilalim ng account natin. Yung mga direct natin, meron silang sariling direct referral. Okay, kikita ka pa ng 5% sa distribution pairs sa bawat trade. So, maraming bonus na to. Then, pag naging B4 ka, para maging B4, kailangan mo lang ng 8 activated accounts na direct referral. Then, kailangan mo lang magkaroon ng 3 members na naging B3 sa ilalim mo. Kahit di mo direct yung basta merong B3 sa ilalim mo. Okay? Basta merong 3 B3 under your network. Magiging B4 ka, tapos kailangan mo ng 300 activated users sa network mo. Then, kikita ka ng 60% sa bawat direct referral mo, 60% na, or $60. Then, kikita ka ng 10% sa bawat direct referral mo na trade nila. Then, kikita ka ng indirect bonus, $30. Okay? Then, another 5% sa bawat pairs na distribute or trade. Then, pag naging B5 ka, kailangan mo lang ng 12 na direct referral. At least meron kang 3 naging B4. Okay, sa ilalim mo. Then, 800 users na activated dun sa ilalim mo. Then, 65% or $65 every time na meron kang direct referral. Then, kikita ka ng 11% sa bawat tinitrade ng direct referral natin. At, magandaan na ito, 40% sa bawat indirect. So, kung malaki na team mo at puro B1 nasa ilalim mo, kikita ka ng 40% ng 40%. $40 ng $40, umuulan sa'yo. Mamaya may papakita ko sa'yo kung gaano kaganda pa to. Okay? 5% sa distribution among the pairs. Then, pag naging B6 ka, kailangan mo lang ng 20 activated na direct referral. Then, at least nagkaroon ka ng 3 B5. Okay? Then, 1,500 users under your community or network. So, kung papansin natin is 1,500 is masyadong madami. Hindi lang ikaw yung gumawa niya. Kumbaga, yung buong team mo. Okay, tapos ang benefits yan, every time na may direct referral ka, $70 na yung makukuha mo. Then 60% or 12% sa bawat trade ng direct referral mo at $50 sa bawat indirect bonus mo. Ang gandaan nito guys, ito. Kapag B6 ka or B5 ka dito, B5. Para maging B5, kailangan mo ng 3 B4. Okay? Then kapag may direct referral ka, ang kikitain mo dyan is $65 sa direct referral mo. Every time na pag B5 ka, every time na may direct referral ka, $65. Ngayon, kapag yung B1 mo nag-recruit o nag-invite sila, may pinasok silang new subscribers, okay? So yung mo pupunta yung indirect bonus. Okay, sa mo pupunta yung indirect bonus which is 40% or $40. Kahit ilalim mo siya, ilalim mo, basta walang may rank, okay, panay B1, ikaw ang makakuha ng 40% o $40 sa bonus sa indirect bonus. So ganito aganda yung robot guys. Okay, yung complan ng Royal Q, hindi siya binary, hindi siya unilevel, kundi kakaibang complan siya, unique, very unique siya kung saan lahat dito kikita. Okay, hindi lang yung nasa taas kikita dito lahat kasi sa robot pa lang kumikita ka na eh. Kahit di ka mag-network guys, may two option. Kahit di ka mag-network, mag-trade ka lang kikita ka. Then kung networker ka, mag-network ka. Then kung gusto mo gawin parehas, pwede mo magawa parehas. So mas magiging productive yung 120 USDT na itinaya mo. Hindi mo kailangan maglabas na malaki dito. 120 USDT lang sapat na sa lahat ng pwede mong kitain kapag ginawa mo siya ng tama. So yun guys, okay, profit now.